Sa patuloy na serbisyo ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa PNP Retirement and Benefits Administration Service. Ito ang Weekline. Sa kasalukuyan base sa November 3, 2023 na datos ng PRBS, naiproseso at naipahatid na natin sa mahigit 100 qualified pensioners ang kanilang fiscal year 2018 pension indexation differential. Umabot ito ng mahigit 13 milyong piso na ipahatid ito noong ika-26 ng Oktubre noong kasalukuyan. Samantala mahigit 3 milyon naman sa parehong claims kung saan ay may 18 dagdag na nai-release noong November 9, 2023. Nakapagproseso din ang PRBS ng mga sumusunod na claims: commutation of accrued leave, pension and gratuity claims, decree of entitlement of beneficiaries and decree of entitlement of distribution. At naibalik naman sa government fund savings ang hindi nakuhang claims mula sa disqualified pensioners na umabot sa mahigit 8 milyong piso sa pagtatapos ng Oktubre hanggang sa unang linggo ng Nobyembre. Pinagtutuunang pansin ito at mas lalong pinapabilis ng ating Game Changer General at minamabuti din niyang personal na tingnan at pina-follow up ang mga proseso ngayon sa PRBS. Samantala sa pagsisimula ng linggo, maaga pa lang nasa activity area na ng PNP National Headquarters si Police Brigadier General Dizon para sa traditional Monday flag raising and awarding ceremonies na isinabay sa conferment of PGS initiated status to Philippine National Police Academy and National Police Training Institute, pati na rin ng kick-off ng PNP Transparency and Integrity Program. Ang mga ito'y pinangunahan ni Police Lieutenant General Rodel O. Sermonia, Acting Deputy Chief PNP for Administration bilang presiding officer. Pagkatapos ng nasabing kaganapan ay pinangunahan naman ni Police Brigadier General Dizon ang isang conference kung saan naroon ang lahat ng key officers ng PRBS sa conference room ng nasabing service para sa mga kasalukuyang proseso na nais pang pagbutihin ng ating Game Changer General. Noong Martes, ika-7 ng Nobyembre, nakasanayan na ng media na kapanayamin si Police Brigadier General Dizon sa pang-araw-araw na nangyayari sa PNP. Dahil na rin sa kanyang naging dating assignment, kaya naman kahit nasa PRBS na ang ating Game Changer General, ay nagkaroon pa rin ito ng live interview sa Lingkod ng Bayan, kaagapay ng Mamamayan Radio Program ng DWBL 1242, hosted by Miss Flory Gabitan at ni Police Major Darius Agamaliw. Nasa tanggapan naman ng PRBS si retired Police Brigadier General Roberto Aligayo at iba pang retired officers ng PNP para sa kanilang mga concerns sa PRBS kung saan personal itong binibigyang assistance ng ating Game Changer General. Noong Miyerkules, ika-8 ng Nobyembre, dinaluhan ni Police Brigadier General Dizon ang isinagawang seremonya ng PNP sa mga nagretirong kapulisan, ang Salamat Kapatid Program. Pinangunahan ito ni Police Lieutenant General Michael John F. Dubria, ang Acting Deputy Chief PNP for Operations sa PNP Multipurpose Center, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Samantala habang abala ang ating butihing Acting Director ng PRBS sa mga gawaing administratibo, binigyang oras niya pa rin ang mga panauhing mula sa Maynila. Sila ang grupo ng Antigong Police Maynila na nangangailangan din ng assistance sa kanilang mga concerns sa pamunuan ng PRBS. November 9, 2023, trabahong administratibo pa rin ang hatid ng ating Game Changer General. Subalit binigyang oras niya ang courtesy call ni Police Lieutenant Colonel Maritoni Joy P. Dixon at Police Lieutenant Colonel Miles G. Monato sa PRBS. Nakibahagi naman ang buong pamunuan ng PNP Retirement and Benefits Administration Service sa pangunguna ni Police Brigadier General Dizon sa naging fourth quarter of CY 2023 nationwide simultaneous earthquake drill ng PNP National Headquarters. Personal namang nagbigay ng PRBS assistance si Police Brigadier General Dizon sa mga retired PNP officers na sila Police Brigadier General Randolph Y. Balonglong and Police Colonel June Sodario, pati na rin si Police Captain Epifanio Ballesteros. Naroon din sa tanggapan si Police Major Jeff Relente, Regional Finance Service Office 5 para sa mga katanungang may kinalaman sa mga benepisyo ng kapulisan kung saan ang PNP Finance Service at ang PRBS ay nagtutulungan upang mas mapabilis ang mga proseso ng mga dokumento.
Virtually present naman si Police Brigadier General Dizon sa naging Senate plenary deliberations on the proposed budget allocation for the Department of Interior and Local Government Unit for 2024 habang nakatuon din sa iba pang administrative functions ng PRBS. Samantala sa pagtatapos ng linggo, subsub pa rin sa mga dokumento ang ating Game Changer General habang pinapaunlakan din ang mga bumibisitang retired PNP members sa kanyang tanggapan upang hingiin ang kanyang assistance sa kanilang mga concerns. Nagkaroon din sa araw na ito ng awarding of personnel sa PRBS na isinabay sa Police Information and Continuing Education. Isang pagkakataon din upang makausap muli ng ating butihing direktor ang mga personnel ng PRBS para sa mga kailangang mas mapabilis na proseso dito. Nagpaunlak din ng PRBS assistance si Police Brigadier General Dizon kay retired Police Brigadier General Katiis at Police Colonel Sarmiento para sa kanilang mga concerns. Sa parehong araw, nagtungo ang ating Game Changer General sa Baguio City upang daluhan ang testimonial dinner ng ating butihing hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Police General Benjamin C. Acorde Jr. Nabibigyang parangal naman ng Philippine Military Academy umaga ng Sabado, 11 ng Nobyembre. Kaya naman hanggang Sabado naroon ang ating Game Changer General. Ito ay tradisyon na ng Philippine Military Academy, pati na rin ng PNP. Kaya naman todo suporta ang lahat ng PNP officers sa kaganapang ito. At yan ang mga kaganapan sa nagdaang linggo. Patuloy kaming subaybayan dito sa Weekline. Dedikasyon at aksyon, ito ang pundasyon ng serbisyong Dizon. Ipapadama pa rin ang pamamaraang approachable, presentable, and dependable police force.